Ikalawang mga hari, kabanatang 15 hanggang 16. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Mga hari ng Israel, mula Zacarias hanggang Peka. Mga hari ng Huda, Azarias, Jotam at Ahaz. Mga pagbabago ng pamumuno sa Israel. Kalagayan ng kaharian ng Israel at Huda sa panahong iyon. Ikalawang mga hari, 15 kabanata. Ang paghahari ni Azarias sa Huda. Nang ika-27 taon ng paghahari ni Jeroboam sa Israel, si Azarias na anak ni Amazias ay nagsimula namang maghari sa Huda. 16 na taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 52 taon. Ang kanyang ina ay si Kolias na taga-Jerusalem. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa halimbawa ng kanyang amang si Amazias. Gayunman hindi niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala roon ng mga handog at pagsusunog ng insenso. Pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong hanggang mamatay. Tumira siyang mag-isa sa isang bahay, samantalang ang anak niyang si Jotam ang namamahala sa kaharian. Ang iba pang ginawa ni Azarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang mamatay si Azarias, inilibing siya sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Zacarias sa Israel. Nang ika-38 taon ng paghahari ni Azarias sa Huda, si Zacarias na anak ni Jeroboam ay naging hari ng Israel. Naghari siya sa Samaria ng 6 na buwan. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng kanyang mga ninuno. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam, anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel para magkasala. Si Salum na anak ni Jabes ay nakipagsapwatan laban kay Zacarias. Pinatay niya ito sa Ibleam at siya ang pumalit bilang hari ng Israel. Ang mga ginawa ni Zacarias ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Natupad ang pangako ni Yahweh kay Jehu nang sabihin niya, ang mga anak mo hanggang sa ika-4 na salin lahi ang maghahari sa Israel. Ang paghahari ni Salum sa Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda, si Salum naman na anak ni Jabes ay naging hari ng Israel. Siya ay naghari sa Samaria ng 1 buwan lamang. Mula sa Tirza dumating si Menahem na anak ni Gadi at sinalakay ang Samaria. Pinatay niya si Salum at siya ang pumalit bilang hari. Ang iba pang ginawa ni Salum, pati ang pakikipagsabwatan niya laban kay Zacarias, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Mula sa Tirza patungong Samaria, winasak ni Menahem ang Tapua sapagkat ayaw nilang sumuko sa kanya. Wala siyang pinatawad at ipinabiyak niya pati ang tiyan ng mga buntis. Ang paghahari ni Menahem sa Israel. Nang ika-39 na taon ng paghahari ni Azariah sa Huda, naging hari ng Israel si Menahem na anak ni Gadi. Siya ay naghari sa Samaria ng 10 taon. Tulad ni Jeroboam anak ni Nebat na nagbulid sa Israel upang magkasala, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sa panahon ni Menahem, ang Israel ay sinalakay ni Haring Pul ng Assyria. Nagbigay sa kanya si Menahem ng 35,000 kilong pilak upang makuha ang suporta nito sa pagpapalakas ng kanyang paghahari sa Israel. Para matipon ang halagang ito, hiningan niya ng tigli 50 pirasong pilak ang lahat ng mayayaman sa Israel at ibinigay sa hari ng Assyria. Dahil dito, hindi sinakop ng Assyria ang Israel. Ang iba pang ginawa ni Menahem ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing, at ang anak niyang si Pekahiyas ang humalili sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Pekahiyas sa Israel. Nang ika-50 taon ng paghahari ni Azariah sa Huda, naging hari ng Israel si Pekahiyas na anak ni Menahem. Siya ay naghari sa Samaria ng 2 taon.
tulad ni Jeroboam anak ni Nebat na nagbulid sa Israel upang magkasala. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Si Peka na anak ni Remalias, isa sa mga opisyal sa hukbo ni Pekahiyas, ay nakipagsabwatan sa 50 taga-Gilead laban kay Pekahiyas. Pinatay nila si Pekahiyas sa loob ng nasasakupan ng palasyo sa Samaria, at si Peka ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Pekahiyas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Peka sa Israel. Nang ika-52 taon ng paghahari ni Azarias sa Huda, naging hari ng Israel si Peka na anak ni Remalias. Siya'y naghari sa Samaria ng 20 taon. Hindi rin siya naging kalugod-lugod kay Yahweh, sapagkat tinularan din niya ang kasamaan ni Jeroboam na anak ni Nebat na siyang umakay sa Israel para magkasala. Sa panahon ng paghahari ni Peka, ang Israel ay sinalakay ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at nasakop nito ang Ijon, Abel-Bet-Maaka, Hanoa, Kedes, Hazor, Gilead at Galilea at ang buong Neftali. Dinala niyang bihag ang lahat ng naninirahan doon. Nang ika-20 taon ng paghahari ni Jotam sa Huda, si Oseas na anak ni Ela ay nakipagsabwatan laban kay Peka. Pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel. Ang iba pang ginawa ni Peka ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Jotam sa Huda. Nang ika-2 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalias sa Israel, naging hari ng Huda si Jotam na anak ni Azarias. 25 taong gulang siya noon at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 16 na taon. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Zadok. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh sapagkat sinundan niya ang mabuting halimbawa ng kanyang amang si Azarias. Gayunman, hindi rin niya ipinagiba ang mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao sa pagdadala ng mga handog at sa pagsusunog ng mga insenso roon. Siya ang nagpatayo ng pintuan sa gawing hilaga ng templo ni Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Jotam ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Nang panahong iyon, ang Huda ay ipinasalakay ni Yahweh kina Rezin ng Syria at Peka na anak ni Remalias. Namatay si Jotam at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninunong hari. Humalili sa kanya ang anak niyang si Ahaz. Ikalawang mga hari, kabanatang 16. Ang paghahari ni Ahaz sa Huda. Nang ika-17 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalias sa Israel, si Ahaz na anak ni Jotam ay naging hari ng Huda. 20 taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 16 na taon. Hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos niyang si Yahweh, sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa ng kanyang ninunong si David. Sa halip, ang sinundan niya ay ang masamang halimbawa ng mga naging hari ng Israel. Ipinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito'y isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Nagdala siya ng mga handog at nagsunog ng insenso sa mga dambana ng mga Diyos-Diyosan, sa mga burol at sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Ang Huda ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ni Haring Peka ng Israel. Kinubkob nila ang Jerusalem, ngunit hindi nila ito magapi. Nang panahong iyon, ang Elat ay nabawi ng hari ng Edom. Naitaboy nila ang mga taga-Huda. Mula noon, ang mga taga-Edom na ang tumira roon. Samantala, si Ahaz ay nagpadala ng sugo kay Haring Tiglat-Pileser ng Assyria at kanyang ipinasabi, "Ako ay tapat mong lingkod. Iligtas mo ako sa mga hari ng Syria at Israel na sumasalakay sa akin." Tinipon ni Ahaz ang lahat ng makita niyang pilak at ginto sa templo ni Yahweh at sa kabangyaman ng palasyo at ipinadala sa hari ng Assyria. Dininig naman ng hari ng Assyria ang panawagan ni Ahaz. Sinalakay nito ang Damasco,
Dinalang bihag sa Kir ang mga taga roon at pinatay si Haring Rezin. Nang magpunta sa Damasco si Ahaz para makipagkita kay Tiglat-Pileser na hari ng Assyria, nakita niya ang altar doon. Ipinaguhit niya ang plano nito at ipinadala sa paring si Urias. Ginawa naman ni Urias ang altar ayon sa plano ni Haring Ahaz at ito'y pinatapos niya bago makabalik ang hari. Pagdating ng hari mula sa Damasco, pinagmasdan nito ang altar. Nilapitan niya ito, umakyat siya sa mga baitang at nagsunog ng handog. Inilagay rin niya rito ang handog na pagkaing butil. Ibinuhos ang handog na inumin at iwinisik ang dugo ng handog pangkapayapaan. At ang dating altar na tanso sa harap ng templo ay ipinalipat niya sa gawing hilaga ng bagong altar. Sinabi niya sa paring si Urias, lahat ng handog ay sa malaking altar. Ang handog na hayop sa umaga at ang handog na pagkaing butil sa gabi, ang hayop at butil na handog ng hari, pati ang gayong ding mga handog ng mga tao, ang handog na inumin ng mga tao, at ang dugo ng lahat ng handog, pangkapayapaan, at ng mga hain. Ang altar na tanso naman ay gagamitin ko sa paghahandog na kailangan sa pagsangguni sa mga Diyos. Lahat ng utos ni Haring Ahaz ay sinunod ng paring si Urias. Sinira ni Haring Ahaz ang mga patungang tanso at inalis ang mga palangganang naroon. Inalis din niya ang malaking tangke na yari sa tanso sa patungan nitong mga bakang tanso at inilipat sa isang patungang bato. Ipinaalis din niya ang trono ng hari sa bulwagan ng templo at ipinasara ang daanan ng hari papunta sa templo ni Yahweh upang pagbigyan ang hari ng Assyria. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Huda. Namatay siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David, ang anak niyang si Ezekias ang humalili sa kanya bilang hari.